Yan muna ang latest mula dito. Wednesday! Ay, duty ko Wednesday? Tuesday mo ka duty GT on Arnes. Wednesday? Yan ang ulat ni Arnes Dos Santos live Tuesday lang din. Ay, pwede na from ang clinic. Oh. Friday din naman pwede. So, Wednesday lang. Okay, Monday ako sa mga sa school. Tuesday tayo sa Planta. Si Gerard de la Peña. Pwede ba lang bumisitaon ng school? Ng pamahalaan. Ano na natutong Alam mo, magiging matagal ng problema itong mga dinadaing ng mga negosyante dito sa Pilipinas. Ano, unang-una yung ease of doing business o kung gaano nga ba kadali. Tinawagan sa mga kapatid. Therefore, car manufacturers enrolled in the program can now be assured that government will fulfill its commitment to investors. At buti binalikan nila Gerard yung CARS program kasi napakalaking tulong niya at madaling makita yung impact niya sa Santa Rosa, Laguna lang, yung mga planta doon, nandun lahat yung mga trabaho na nakikinabang dito sa industriya ito. At anong kwartat? Mahalak na makakot pa yung target na sinasabi ng mga ekonomista? Yung for 2025, ang kinukwento sa ating kanina ni Secretary Go, ang parang consensus among mga multilateral agencies katulad siguro ng ADB, ng World Bank, at yung iba't ibang mga bangko dito sa Pilipinas, parang 4.8%, that's for 2025. Mukha siyang mataas pero ang laking baba niyan kumpara doon sa 2024 na nasa 5.7%. Kasi aminado naman talaga ang pamahalaan na naka-apekto yung flood control scam. Kasi kailangan nilang itigil yung paggastos o bawasan yung paggastos dun sa infrastructure natin dahil nga sa issue ng corruption. Pero sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon kanina na gagastos sila ngayong first quarter pa lang ng 200 hanggang 250 billion pesos. At this time daw, ay sisiguraduhin nila na mapupunta sa tama yung pera ng taong bayan. Pakinggan ulit natin si Secretary Go. It doesn't matter if the budget is low. What's more important is that that money is well spent and spent wisely. Because less money spent on productive, real quality projects that really benefit the people are far better than projects with a higher budget that are not spent wisely. Gigi, lilinawin lang natin ang sinabi kanina din ni Secretary Go, kahit mas mababa yung forecast natin for last year at for this year, ang target ng pamahalaan ay 5 to 6%. Yung global average natin ay nasa 2 to 3% at dito sa Southeast Asia naman ay nasa 3 to 4%. So kung 5 to 6% ang target natin, talagang hindi na masama yun. Yan muna latest, balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa T5 Media Center. Sa ibang balita, absuelto si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. sa isang kaso ng pagpatay noong 2019 sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 15. Kulang ang mga ebidensya ng prosekusyon laban kay Teves. Absuelto rin ang dalawang kapwa-akusado ng dating kongresista ng ugat ang kaso sa pagpaslak kay dating Negros Oriental Board Member Michael Dumo noong 2019. Kahit pinawalang sala, mananatiling makakulong si Teves dahil sa isang pang kaso ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong 2023. Susunod,
Si Senator Robin Padilla dumifensa laban sa mga hater. Si Senator De La Rosa, kontra individu dapat una sa lahat. Naniniwala sa sumakaya sa Pangulong Bongbong Marcos na hindi uusad sa Kamara ang niluluto ng impeachment complaints laban sa kanya. Ay kay House Deputy Speaker Ron Puno, wala silang nakikitang basehan para ipag-impeach ng Pangulo. Wala rin daw nilapat sa PBBM na kahit anong solusyon sa saligang batas para umusad ang impeachment sa Kamara. Kailangan suportado ito ng 1/3 ng mga kongresista. Di Puno ngayon pala, pinagsusuporta ng majority bloc impeachment laban kay PBBM. Lalo namang sinabi ng Malacanang na igagalang ng Pangulo ang proseso. I like to see a complete of those two times, but I really am very skeptical that they will come up with anything credible. Pinipilitan ng napulpong na alisin sa serbisyong sa mataas na opisyal ng PNP kaugnay pa rin sa kaso ng mga nawawalang sa Bonero. Live mula sa TV5 Media Center na ngayon sa balita si Gio Robles. Gio, sinang opisyal na yan An? kanyang paglaban. Sisibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang dating hepe ng CIDG o Criminal May sulat? Investigation and Detection Group na si Brigadier General Romeo Acapas. Sa desisyon na binasa mismo ngayong araw ni National NAPOLCOM Commissioner Pierre Vicente Carilisan na patunayan na nagkasala si Makimas ng grave misconduct at conduct unbecoming. Kasalukuyan ng Regional Director ng Police Regional Office 12 o SOCSA. Nasaan pang client na di mo na? Natatandaan na isinailalim Na-play ko. Client na card. Klaro na yun. Iwan ko lang yan. Ay, bugan. Suman na ka. Ilan mo color? Yung magamit na ni siya, dili. Dili gyud ako. Siguro. Tuloy eh. Di kung kanira yung may ana ba? Eh, wala ko pang ano. Hindi naman ko kagalit client na good. During the investigation without legal basis. He altered and deleted messages from the confiscated cell phones and concealed or processed across the loss of SD cards. Sa madaling salita, tinago umano ni Macapas ang ilang mahalagang ebidensya kaugnay sa investigasyon ng mga nawawala sa Bonero. Ayon sa NAPOLCOM, nangyari yan noong July 2025 habang isinasagawa nga yung repatriation sa magkakapatid na patidongan mula Cambodia noong panahong si Macapas ang CIDG chief. Kung yun ang nakaraang taon din na i-reassign si Macapas bilang hepe ng regional office ng Shock Sergeant o South Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. At Gio, ngayong ang rekomendasyon ay sumakin ng serbisyo. Ano ang usunod na gagawin ng Napolcom dito? Nang makapagayang kanina natin si NAPOLCOM Commissioner Carilisan ay ipapadala na nila sa madaling panahon itong rekomendasyon nila sa Pangulo. Kailangan ng presidential approval o direktiba mula kay Pangulong Bongbong Marcos bago si Macapas tulad nga ng lahat ng full-fledged colonels at mga general. Kakansilahin din ang kanyang eligibility at ang kanyang pagpasok sa gobyerno. Sa ngayon, nanganganib ang kanyang retirement benefits sakaling nagdaan nga ni PBBM ang rekomendasyon ng NAPOLCOM. Maliban kay mga kapas, mga polis na pinasisibak din. Ang sinala siya, activate naman sa in-store. Pag-scan mo. Oo, unang gamit. Pareho ito kakuha sa una. Isang pulis na iniugnay din Balak ka. ng mga Klarna. Klarna. Lagot ka ng Klarna. Conduct unbecoming of a police officer. Hunyo, nang nakaraang taon ng sampahan ng administrative Hingil akong gabayan, anak. sa NAPOLCOM, doon patulungan ang mga polis na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabongero. Jiggy Baise. Pinuhulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center.
hindi pulis patola. Kanya pinagtanggol ni Senator Robin Padilla, kanya kalyadong Senator Bato de la Rosa. Tuwing ito sa mga pumupuna sa patuloy na pag-absent ni Senator Bato sa mga sesyon ng Senado. Sabi pa ni Senator Padilla, hindi kasi Hello? sa pagiging senador sa Hi, sorry, I missed a call from you. Yeah, I called for to set a schedule for my son, Ken. Oh, yes. Hi, sir. Thank you for calling back. Yes. And would he like to proceed with the booking? Yes, would it be okay on Wednesday? Yes, yeah, Wednesday is okay for us. 21st, between 9 and 12 o'clock. Yes, that would be good. Right. I will book an appointment and will send the confirmation. What kind of time frame is good? Is this an off day for him? Oh, this is? Is this an off day from his school or college? No, he's not yet going to school yet because he has autism. So we're still waiting for the council for the arrangements. Right, okay. So I will book a latest appointment as in 11:50 is okay for him? 11:15? 15 or 50? 50. Okay. 10 to 12. Okay. Thank you. I will book that and we'll send the confirmation on the same email that I sent the information earlier. Okay. Thank you for calling back. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice day. Bye. Thank you. Ang pitong binabantera ng otoridad ang exit point sa bansa. Ang ilang tinutuloy ng backdoor exit, ngayong tinutuloy ng pugante at most wanted ang negosyante si Charlie Atong Ang. Tinawag siyang armed and dangerous ang DILG na nagaloki ng 10 milyong piso pamuya para ma-arrest si Ang. Unang balita si John Consulta. Bitbit ang mga arrest warrant na nilabas ang Santa Cruz, Laguna. Pinasok at nilubog na Mandaluyong Police at PNP CIDG ang bahay na ito sa Mandaluyong City. Property raw ito ng nagkasating si Atong Ang na ipinaaresto na ng korte dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. Kaugnay ng pagkawala, naglagay siya mo sa bagero pero walang nakitang ang doon. Isang nagpakilalang abogado ni Ang lang ang wala sa pulisya. Hindi rin nakita si Ang ng inspeksyonin ng NBI Laguna ang farm na ito sa San Pablo, Laguna. Mga tauhan naman ng Calabar Zone Intelligence Division, Laguna Intelligence Unit at Sinaloan Police ang nagtungo sa hektareng lupain ito sa bayan ng Sinaloan. Dito ko naman para sa yung Yung pwede makausap. Yung Sa loob, tumabas sa kakatim ang mga silungan ng manok, 2 helipad, mga pila, at isang main house na nasa ibabaw ng burol. Isa-isa ang mga kwarto sa main house, pero bigong matakpan siya. Dinulungan din ng mga otoridad ang isang farm sa bayan ng Magdalena na pinupita ang dato ng negosyante pero wala rin isang room. Nagpagaling din ang pag-iikot nila sa isang cockfighting farm sa Mabita. Gayon din sa isang resort sa Halahala Rizal. Sa ngayon, itinutuloy ng fugitive si Ang. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Bukod sa pagiging most wanted sa buong bansa, tinawag din ng Interior Secretary na armed and dangerous ang negosyante. Siguro na itutuloy namin ang number one most wanted in the Philippines. He is accused of killing about over and about 100 missing civilians. And he is considered armed and dangerous. Ipinasusuko na rin kay Atong Ang ang mga baril na nakalinis ito sa pangalan niya. Kabilang ang dalawang M16, itinutuloy na ng PNP na iligal ang mga baril niya.
The reason is firearms, and there is no two are high-powered firearms, the rest are pistols. They have informed him properly na yung firearm is supposed to be surrendered. Kasi nga, akusado po siya sa isang krimen. Otherwise, we will be conducting also applying for search warrant para makuha ang medyo process na po na ibigay sa kanya. Pinababawi na rin ng PNP ano pa rin ng kanyang security. These are Glock pistols, siya ang bumili, but under the name ng mga security na. And we have also asked the CSG to revoke it. Ang anak na rin ng DILG ng 10 milyong piso pabuya na sino makapagbibigay ng impormasyong magre-resulta sa pagkakakit sa kanya. Ayon sa DILG, gagawin ng mga polis ang lahat para mahanap si Ang. Sunod na lang pumuntahan ang ilan pang properties ni Ang sa Visayas. Pumiling na rin ng PNP sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Ang. Magaman, naniniwala ang pulisya na nasa bansa pa ang negosyante. Sa ngayon, wala pa raw record ang Bureau of Immigration ng pag-alis sa bansa ni Ang mula sa anumang paliparan o pantalan. Naman tayo na record na departure ni Atong Ang. I can confirm that as per record, he is still in the country. The government is confident, based on available information and records that we have, Mr. Apang is doing it. Don't just earn money, take control of it. And thanks, TV. No matter how much you start with. You work hard for your money. Now let it work for you. Be careful. Investing involves the risk of losing money and may not be suitable for you. Oh, yeah. Frustrated with low conversions on your website? What if you could watch why your users don't convert? That's exactly what you can do with the Mouse Play Session Replay. Every click, scroll, and interaction is captured, all while protecting your users' privacy. Watch how some users smoothly navigate your site while others struggle to find what they're looking for. But you're a busy bee, right? None of us have time to watch every single website user. That's why we automatically tag and score your users depending on their behavior, demographics, and much more. Easily filter your list of recordings and focus on what really matters for your business. Optimizing and maintaining a website isn't a one-person job. With our session replay, you can easily add comments and share recordings with others to collaborate seamlessly. Ready to see what your users are doing right now? Ready. You bring the popcorn, we'll bring the insights. You frustrated user. Woo! Hihilingin daw sa Korte ng Department of Justice na nakakasakop sa BI na maglabas ng hold departure order laban kay Ang. At sa iba pang mga rekomenda ng mga piskal, nakasuhan kaugnay sa mga nawawalan sa Manero kahit wala pa raw hold departure order. Nakabantay raw ang BI sa anumang tagong pag-alis ng bansa ni Ang. Pinabantay din ng BI ang posibilidad ng backdoor exit pati ang posibleng paggamit ng ibang pasaporte paalis ng bansa. Tumanggin na naman muna ang abogado ni Ang sa mga bagong panayam at paninimitan muna sa unang pahayag ng premature ang desisyon ng korte na ipa-aresto si Ang. Ito raw ay habang inaasikaso ang piling sa inihain niya sa korte para hindi niya maapektuhan ang judicial remedies o mga legal na panghiang. Pero pinalagan niya ang pagtawag kay Ang na armed and dangerous. Pag-alis-dalis daw at walang basihan ang pahayag. Ayon sa DOJ, ang tanging remedy ng kapo ni Ang na pwedeng aksyonan ng korte ay motion to quash. Maybe we can do what? Pwede i-file even before the arrangement is set, or before we report for the restriction of the person. Pero all other pleadings, mapapayag nila, pwede hindi sila ng kahit na affirmative belief galing sa Husgado, ay hindi nila pwedeng gawin at hindi aaksyonan ng Husgado dahil sa wala po itong restriction sa katapuhan ng akusabing hindi nila affirmative belief. Sa 18 akusado na ipinaresto ng korte, 10 mga opisyal at 10 opisyal ng PNP ang hawak na ng PNP-CIDG sa Kapsame. Nasa kusudian naman ng PNP-CIDG Batangas ang 7 sibilyang empleyado ni Ang sa Sapungan. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News.
personalidad ang pinadadalo ng Sir Rui Rodriguez sa pagdinig sa Lunes kaugnay sa flood control project. Ay kasama President Tito Soto, pati sa mga ipinasampila sila dating DPWH Secretary Manuel Boloan, dating Congressman Saldico, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia, at dating Deputy Secretary Brian Gil Polaybar. Ipinadaan naman ng Senado kay House Speaker Boy Didi ang ibigay nila kay Batangas First District Representative Leandro Leviste. Pinadadalo rin sa pagdinig sa Lunes si DPWH Secretary Chris Dizon para magpresenta ng mga dokumento. Ay, din tayo mga kapiso, andito pa rin po ako sa Cebu City upang makisa at masaya sa Spitulong 2026. Sa mga oras na ito mga kapiso, ay tuloy-tuloy po ang pag-uulap dito mismo sa ating kinakabilan. Pero yung pangiging kanina na yung nakadeboto ng isang pagkain dahil tuloy-tuloy pa rin po ang misa na inaasama na tapos na bukas, January 17. Kung ito mga kapiso, ay bukas ang pinusuko ni Bang-Alda kahit tumakas na ito bilang isang severe tropical storm. Mataan po ang pag-asa, 430 kilometers sila na po na umaasing elevated na rin ng alas 4 ng umaga. Ay lakas po ito ng 65 kilometers per hour at mag-gusto na namin naman sa 80 kilometers per hour. Kasi bigyan sila sila agad ang north-northwest ng Malakas. At dahil po dyan, nakataas po ngayon ang tropical cyclone Wilson na Mayans sa Looking Isama, Ilulan, Rondo, Nakstela, and Porto ng Leyte, Eastern Quezon, Southern Leyte, at sila nabuang Bipo sa Binaga, Surigao del Norte, Surigao del Sur, maging sa naagit ng eastern portion ng Camarines Norte, buong Camarines Sur, Catanduanes, Alpay, Sorsogon, at eastern portion ng Masbate, kasama po dyan ang isla ng Ikaw at ng Boreas. At base po sa forecast ng Pag-asa, posibleng lumapit ang bagyo sa Eastern Samar at Northern Samar bukas at sa Catanduanes naman sa darating na linggo. Kung higit pang kikilos ang bagyo pangalunan, ay may chance ang mag-land o ito sa Eastern Visayas kaya naman po ay sa Bicol Region. Posible pa magbago ang galaw ng bagyong Anda, lalo ngayon darating na weekend. Maaari po itong magbago ng direksyon sa araw ng linggo kung papalayo sa ating bansa. Pagkala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Hans Dr. Karen mo, unang lilit ko ang study. Know the weather before you information lagi. So, Kabilang ang Surigao City sa mga nakaranas ng mangupit ng bagyong Ada kagabi. Kasi natin lagi ng panahon doon sa unang balita live ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, Ivan, matapos ang buong araw na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin na ating bagyong Ada kahapon, ngayon medyo mas bumuti na ang lagay ng panahon dito sa Surigao City, Surigao del Norte. Kagabi may pag-ulan na pang naranasan dito sa Surigao City. Pero simula kaninang madaling araw hanggang ngayon, medyo humumpa na ang pag-ulan. Nagmalo na rin ang alon sa coastal area ng Surigao City. Hindi katulad kahapon na mataas ang antas ng tubig dahil sa bagyong Ada. Ayon sa Surigao del Norte PDRRMO, patuloy ang evaluation nila sa mga posibleng epekto ng bagyong Ada. Nakapagkalaraw sila ng pagbaha sa low-lying areas kung mababang lugar sa probinsya. Base sa huling informasyon mula sa Pag-asa as of 5 a.m., aasahan pa rin ang mga posibleng pag-ulan na ating ang bagyong Ada sa mga susunod na oras dito sa Surigao del Norte at Agusan del Norte. Kaya abiso nila sa publiko na manatiling magmatsag sa pagpunang panahon. Diba, kaninang bandang alas 5 ng umaga, nakaranas tayo muli ng pag-ulan dito sa Surigao City, Surigao del Norte. Pero ngayon, medyo humumpa na ang pag-ulan at may pag-ampo na lamang dito sa area natin. May nakita rin tayong ilang mga local fishermen na pumalaot na. Kaya tatanungin natin ang Philippine Coast Guard kung ano ba ang pulisyan ipinapatupad ngayong araw. Diba? Maraming salamat. Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Gusto mo bang makakita sa mga balita? Mag-subscribe na at i-review sa YouTube at tumutok sa unang balita. Superprof is a platform that... Wait, what's going on with Buffett? Don't tell me this.